Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mega love shout out to Ross Baglan. So para sa kanya yung video na to, ano-ano nga ba dapat daw yung sasabihin or isasagot sa amo kapag tinanong kayo kapag employer's interview. So dapat guys may alam kayo kasi minsan yung amo is nagbe-base talaga sila kung ano yung sagot nyo. Pagalingan na lang sa pagsagot, pagalingan sumagot at mambola kung gusto nyo talagang matanggap para kayo yung piliin ng amo for sa bahay nila. So ganun yung ginawa ko kasi wala akong qualification about domestic helper dito sa Hong Kong. Hindi ako ex-abroad, ex-Middle East. Yun talaga yung gusto nila, yung mga ex-abroad talaga. So, wala akong mga ganong experience, kaya binawi ko na lang sa kung ano yung ma-i-offer ko sa kanila. And dito sa amo ko, priority nila talaga yung bata. Kaya nung nakita nila na ang giliw ko sa bata, yung ano ako, malambing ako sa bata, malapit ako sa bata, kaya ako yung napili nila and masayahin. So, ano nga ba yung isasagot? Kapag tinanong kayo kung may pamilya kayo dito sa Hong Kong, unang-una, huwag yung sagutin ng yes. Kasi alam nila na pwede kang, alam mo yun, konting mali, pwedeng masulsulan ka ng kapamilya mo or alam mo, pwedeng marami kasing in case, pero ang pinaka-safe side na sasabihin is wala kang kapatid or kaibigan or ano dito sa Hong Kong. Kasi iniisip nila lalaki yung ulo mo or maging matapang ka or alam mo yung batas kasi nga meron kang kapamilya dito. So, okay lang yung sa una maging mabait ka muna. Makuha mo yung maperma sila ng kontrata sa'yo. Doon mo na alamin yung mga rules, ayan. So, kaya mo naman yun. So, dapat sagutin nyo, wala pa talaga kayong kapamilya or meron kayong kapamilya pero sa ibang sa ibang bansa. Katulad ako, tinanong ako, and sabi ko, nasa Kuwait yung kapatid ko. Ayun. And sabi sa akin, bakit nasa Kuwait? Sabi ko, nung time na yon mahal kasi pagpunta dito, and kailangan ng pera talaga, magpalabas ng pera para makapunta dito. And nung time na yon wala kaming pera. So, kaya doon sa Kuwait siya kasi lahat libre doon. Mula pag-process ng paper, passport, lahat-lahat hanggang sa pag-alis, accommodation, pagkain is libre lahat yun ng agency. Ayun yung sinabi ko sa kanya. And then, ano pa ba? Pag tinanong kayo guys kung okay lang sa inyo, ganto, basta oo lang yung sagot nyo. Pero kung alam nyo naman na meron kayong magandang qualification, pwede nyo ding sabihin na halimbawa, humindi. Pero kasi kung first timer, katulad ko na first timer, mahirap talaga mamili ng amo or mahirap talaga tumanggi kasi kung ano lang yung nakahain dyan is yun lang yung pwede mong i-grab kasi yun lang yung, alam mo yun, hindi kapag first timer mahirapan ka talaga makakuha ng amo kasi kung ano yung nandyan is i-grab na. Yun una yung mindset ko. Kaya nung sinabi sa akin doon sa Kings na meron akong amo and yun nga, 6 adults and 1 dog, ginrab ko yung opportunity na yun. Pero, yun nga, nagpray ako kay God, sana meron pang ibigay kasi nga nahihirapan ako sa aso. Tapos, buti na lang, ngayon ako natanggap doon, nagpirma sila ng kontrata kinabukasan doon sa agency, siguro nagbayad na doon, ganun. Hindi ko lang alam, basta sinabi na sa akin ng agency kinabukasan na nagpirma na nga daw. Kinabukasan din, may interview din ako para dito sa amo ko ngayon. So, ang sinagot ko lang doon sa Kings, doon sa 6 adult is, hindi ko natatanggapin yung binigay nilang offer sa akin kasi uuwi ako ng probinsya and may emergency doon. Yun yung sinabi ko. And sabi sa akin nung babae, nung agency is yung Technic Agency. Ayan, sabi niya sa akin, pwede mo pang pag-isipan, bibigyan ka namin ng ilang araw or linggo para pag-isipan kung ire-reject mo ba or itutuloy mo yung offer sa'yo. Sabing ganun, mabait sila. Siguro, hindi ko lang alam. Baka salbahay doon yung amo ko, hindi ko lang alam. Basta, nireject ko talaga. Pero, sa Kings, yung kaibigan ko is, maganda din naman yung turing sa kanya doon ng amo niya. Yun naman kasi, pag galing sila sa mahirap, kaya hindi sila ganun ka-demanding. Alam mo kung sino yung tarantado dito sa Hong Kong? Yung mga nagpipiling, yun yung mga yung mga perfectionist, yun yung mga may katulong sila dati nung bata sila and nakikita nila kung ano yung ginagawa ng magulang nila doon sa
katulong kaya ganun. Kung ano kasi ang puno, yun yung bunga. So, yun yung mga perfectionist. Pero, eto namang amo niya is mahirap lang. Yung lalaki is bombero and then yung babae is nurse. So, ano sila, yung simple lang yung buhay nila. And dati wala silang katulong, kaya first time nilang kumuha ng katulong. And kung ano yung para sa katulong talaga, sinusunod nila. Kaya medyo okay yung ano ko doon, yung kaibigan ko. And may bata na newborn, kaya sila kumuha ng katulong kasi may bata na. And yung katulong yung magbabantay kasi magtatrabaho uli yung babae and yung lalaki is fireman. So, alam mo yung mga mahihirap, yun pa yung yung madali mong pakisamahan. Yung ibang mayayaman din, maano din, okay din sila, lalo yung mga hindi, yung ano ba, sagana sa yaman, pero yung sapat lang, yung minsan yung mga amo na isa lang yung nagtatrabaho, yung isa, yung babae, nasa bahay, tambay. Ayun yung maggaganon-ganon, magkakalikot-kalikot. Ayun yung mga naghahanap ng sakit sa ulo. Buti na lang kamo yung amo ko, hindi siya ganon, kahit papaano naman. Basta nandun lang yan siya sa computer, harap-harap siya doon, cellphone, kaya matulog. Kaya nangyari sa kanya guys kahapon, na over sa cellphone. Hindi niya ata alam yung radiation. Kasi harap siya sa computer, buong araw siya kasi pinabayaan lang namin. And then, cellphone lang yun siya, parati ng cellphone. So, kagabi, masakit yung dito niya, sobrang sakit yung dito niya and yung ulo niya. So, nakagano na lang siya, wala ka na makitang mata sa kanya. Hindi ko lang masabi-sabi na dahil sa cellphone, baka hindi na mag-cellphone at ako na yung mapagtripan kung ano-ano na lang yung gawin. Pero yung amo ko, tamad kasi to guys. Kahit pagkain, gaya siya sa bata. Pagkain, halimbawa, kumain siya ng noodles, titigil niya yung kinakain niya. Uupo yan siya doon and then magchismis-chismis muna. Babalik na naman siya uli sa pagkain. So, ganun yung ginagawa niya. Yung wala siyang trabaho, hayahay siya. Yung lalaki lang yung nagbabayad ng lahat-lahat. Pero yun nga lang, limit lang sila sa sa pagkain. Hindi sila ganun kayaman. Kaya, tinitipid niya yung mga pagkain nila. And lalo sa akin, tinitipid niya, binibilhan niya ako. Pero yung Indomie ko doon, ang dami pa. 4 na pack. And then yung sardinas ko is, ayoko na ng sardinas. Alam mo, pag umuwi akong probinsya, and then ulam yan, itapon ko talaga. Ayoko na yan. Binila niya ako doon. 16 pa ata yung peraso yung sardinas ko dyan. Hindi ko na ubos-ubos ng kain. Hindi ko na kinakain. Bumibili ako ng itlog, ng gulay, yung ano-ano yung mapagtripan ko, yung dinuguan sa Goldilocks. Ayun yung mga binibili ko. Yung, alam mo yung ayoko na talaga ng ulam na yan. Nainis na ako. Kaya, bili pa din siya ng bili. Hindi ako nagpapabili sa kanya, pero magugulat na lang ako. Meron na naman sa bag na binili para sa akin. So, ayun yung ng amo ko. Nagtitipid lang siya. So, ano pa ba yung dapat isagot pag nag-interview? Ang layo na nang narating ng chika ko. Basta guys, dapat always positive yung sagot. Halimbawa, okay lang ba sa'yo na ganyan? Paano pa ba? Okay lang ba sa'yo na noodles lang yung ulam? Syempre, sumagot kang hindi para pero kailangan galingan mo pag halimbawa sinabi sa'yo, marunong ka mag-alaga ng bata. Yes ma'am, ganun. Sabihin mo na ko talaga, hilig ko ang magbantay or ng bata, maglaro ng bata. Andiyan na yung amo ko, oh my God. Wala na, tapos na to, bye bye.